Ito na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Talakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang nilalapit sa bayan. Yan, isang magandang hapon or tanghali po sa ating lahat. Narito na naman tayo sa isang episode ng Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, hindi ka alamang na ilalapit sa bayan. Ayan, so magandang tanghali po sa ating lahat. So, ayun, ako nga po pala si Joy. Ito kasama ko of course si Trixie. Oo. Ayan. Marami siya iniisip ngayon kasi maraming, oo naman. Mapasok sa isip ni Joy. Sa ating lahat naman siguro, marami tayong naiisip sa panahon ngayon. Sa mga kababayan natin, alam naman natin yung recent lang na nangyari, di ba? Yung Yolanda nga na tumama sa Visayan region ng Pilipinas ngayon na sobrang daming kababayan natin ang talagang naapektuhan nito. So imagine buong region, buong region nga ay tinamaan talaga nito. So hindi lang siya isang city, hindi lang isang hindi lang city, hindi lang maliit na lugar, kundi buong region nga ang tinamaan. So yun. Kakaiba kasi parang ano yun? Ito ba yung first time? Pero sa parang, syempre, we cannot discount yung mga naondoy dati. Pero parang ito yung yung massive destruction on structures. Totoo yan. Yung mga building na nakatayo. Yun, kasi if I remember correctly, dun sa mga nakalipas na parang yearly na tayo nababaha, di ba? Oo. Ang nangyayari is tumataas yung tubig ng mabilisan. Oo. But in terms of wind, yung strength ng hangin to mayroon namang ng milenyo na uproot yung mga puno-puno. Totoo. Pero hindi kasi walang tubig masyado. Walang storm surge tulad ng nangyari doon sa Leyte nga. Yun. Yeah, I saw those videos na parang hindi siya tsunami no? Umakyat lang talaga agad yung tubig. Oo, dahil sa lakas nga ng hangin. Yan. So, at yun nga yung talagang nag-cause ng massive destruction talaga sa Leyte, 'di ba? Aside from yung malakas na hangin. So, kung makikita mo nga Trixie, may isa akong nakita sa Rappler pero mamaya sabihin ko kung anong link 'yon na parang pag hinover mo yung images ng parang tawag doon yung overview ng Tacloban. Parang pag hinover mo yung screen, may ginawa silang application for that or ginawa sa website na makikita mo kung anong nangyari. So, pinag-uusapan nga namin ni Honey kanina, yung isa nating office mate, na parang dinikdik talaga ang itsura. Mamaya papakita ko sa'yo. Yun. Parang dinikdik ang itsura ng Tacloban. Kumbaga, yung sa isang picture, parang daming mga bubong, ganyan. So, mga puno, ganyan. Pero pag hinover mo siya, para makita mo yung effect nga nung Yolanda, parang dinikdik ang itsura ng Leyte, ng Tacloban specifically. Pero, of course, hindi lang Tacloban yung naapektuhan. So, sobrang daming towns doon sa Leyte, Cebu, sa Ormoc, at marami pang karatig na region or lugar doon sa Leyte nga na sobrang naapektuhan na tulad din sa Tacloban yung nangyari. So, ayun, tulad ng ginagawa rin naman ng karamihan na we are urging you, everyone, na talagang tumulong kahit anong maliit na paraan na kaya niyong gawin or kung meron talaga kayong oras, lahat ibigay niyo para sa mga kababayan natin. Yeah, so we'll discuss the information on how you can help today. Yes. Kasi maraming ways to help online and ways to disseminate information using ICT. And of course, the way they detected the storm also. Yes. We wanted to speak with members of Project NOAA today. But syempre, hindi namin i-force dahil busy sila. Obviously. They told us na they would love to join us next time. Pero at this moment, they are really working to help out our countrymen, no, and working on their warning systems also. Tama. So hello to Mr. Mark Tapia,
who I spoke with today na sana makapag-usap tayo next time from Project NOAA. Right, so briefly lang before we continue, ano ba yung nangyari last week? Then last week, of course, we are still celebrating nga yung ating, we were celebrating our anniversary noon. So we talked about, nag-rewind tayo kung ano yung mga napag-usapan natin sa Italakayan sa second year natin. So naalala ko lang din in connection dito sa Yolanda. Nagkaroon din tayo before an episode on use ng ICT in times of calamity. So kasama natin doon si Ki Lacanilao at si JR Espino. Yan, kung nakikinig kayo, hello sa inyo. Hi, Ki and JR. So hindi ko lang sure kung anong calamity yon, pero basta na yung habagat. Habagat yun, tama, yung sobrang bahanga, 'di ba, na kung paano nga ba ginamit yung ICT sa pagtulong sa mga nangangailangan at pag-coordinate ng mga pagtulong, katulad ng paggamit ng Twitter, 'di ba, sa pag-report sa mga kailangan ng rescue. Ganyan. Tapos of course dun sa pag-urge sa mga kababayan natin na tumulong. 'Di ba? Ayun. So, ngayon nag-discuss din natin maya-maya kung ano pa ba yung mga iba pa nating magagawa gamit ang ICT 'yan. So, yun nga, hindi lang naman ang pagtulong ay yung pagpunta doon. So, marami kayong paraan na pwedeng magawa habang kayo narito. At kung hindi talaga kayo, for example, makaalis sa trabaho or kailangan hindi talaga kayo makaalis sa bahay at wala rin kayo, for example, mabigay din talaga. So, marami rin kayong magagawa online. True. Ayun. So, kasi hindi naman pwedeng lahat tayo pumunta doon. Oo. Diba? Baka makasagabal pa rin tayo kung lahat tayo magpupunta doon. So, today, we will be discussing more information on how you can help from your homes or how you can help from your community only. So, Joy, kung na-miss nila yung last episode, paano nila papanood? Ayan, kung na-miss niyo yung last episode namin, so pwede kayong pumunta sa aming website, diba? So, sa italakayan.upitdc.edu.ph. So, we also have posted there yung mga ways kung paano kayo makatulong sa victims nga nitong Yolanda. Ayun. So, aside from that, pwede kayong pumunta sa YouTube. So, search nyo lang, Italakayan. So, mapapanood nyo kami. Ayun, at pwede rin kayong makinig via our website. Yes. Yun. And then also, if there are any organizers of relief operations listening right now, pwede po natin kayo tulungan by announcing your details. So, sendan niyo po kami ng message via Facebook, Twitter, yung shout box ng website namin, or you can call DZUP in particular, tapos sabihin namin kung ano yung details ng relief ops nyo, so where they can drop off the goods or if they want to volunteer, para naman ma-disseminate natin yung information sa lahat ng nandito sa community natin. Ayan. Okay. Alright, so Joy, kumusta ka ma? Parang may sakit kaya ta. Oo, may sakit din ako. So, break muna tayo. Sige. Alright, so ang oras ngayon ay 12 minutes after 1 o'clock. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Italakayan. Yan, kami po yung nagbabalik dito sa Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang. Hindi ka alamang inilalapit sa bayan. Yan, muli po ako si Joy Salvio. Ako po si Trixie Obligasyon. Ayan. Okay, so tulad nga ng sinabi natin bago tayo mag-break, ay pag-uusapan natin ngayon kung paano tayo makatulong sa Yolanda victims. Ayan, or sa mga naapektuhan nga ng Yolanda. At saka yung mga mga natutulong pa ng ICT in terms of giving out the information tungkol dun sa bagyo, mga nasalanta. Tama. Ayun. So, Joy, how is IT being used ba to help out right now? And even before yung mismong pagtama niya sa Pilipinas nung Friday, no? Paano ba, ano ba naitulong ng ICT? Ako sa tingin ko, unang-una sa lahat is yung pag-disseminate nga ng information tungkol sa bagyo. So, before nag-landfall or before dumating tong hayan sa Visayas, 'di ba? Ay kumbaga nakikita na natin online kung ano nga ba tong bagyong to,
kung gaano to kalaki. Una ko nga itong nakita ata from international organization pa, from CNN pa, na nabalita na meron ngang ganito kalaking bagyo na darating sa Pilipinas at hindi to basta-basta lamang. Na, kumbaga, posible pa, sinabi noon na posible pa na ito na yung pinakamalakas na bagyo in human history. Pero syempre, hindi pa natin yan sigurado at wala pa rin mga pero parang yun lang yung haka-haka noon. So far, na baka ito na yung pinakamalakas in human history. Ayun. So, at dahil doon nga, parang I'm sure na dahil sa information na yun, yung mga taga-Tacloban is nakapaghanda sila. Naghanda kahit sila, kahit paano no? naghanda talaga sila. So, nag-evacuate yung mga tao, ganyan. Yun nga parang may narinig akong news bit din na, binigyan tayo ng medyo malaking panahon. A week pa ata para makapaghanda sa pagdating ng Yolanda, no? But, nabasa ko rin sa newsfeed. I mean, hindi lang basta-basta kasi kailangan pumunta ka pa sa CNN, no? Nag-filter out talaga siya sa social media sites, no? So, nabasa ko yata somewhere in Facebook or in Twitter na parating nga to. And parang, when I saw it, iisip ko, wow, okay, so alam na ng tao na parating to, makakapagandahan sila. Siguro feeling ko, at the time, magiging minimal lang ang effect niya. Kasi parang a week before. Tapos yun nga, meron akong kamag-anak kasi from yung kasambahay namin is from Giwan. So, nung parating na yung bagyo, so tinanong ko, so Ate Norma, kamusta yung mga kamag-anak mo na sa summer? Sabi, okay, nag-evacuate naman ata sila. So, parang, okay. So, inisip ko na nakapag-evacuate yung mga tao. So, dapat minimal lang yung Pero parang sabi nang napanood kong interview sa TV, I think one of the Cebu officials, sabi niya, dun sa scale nung bagyong dumating na yon, the only way to ensure the safety of people's lives is to remove everybody from the province. Yes, from Tacloban. Talagang not just Tacloban, the entire place. So, dapat daw alisin yung parang dun sa region na lahat na tinamaan. The only way was to uproot everybody. Ilipad lahat o i-transport and move lahat. them. Kasi even the structures, yung mga evacuation center na, di ba? were not safe. Yeah, now we know that they were not they were not strong enough for this storm. So, yun, can you imagine lang, no? Kung hindi pa na-alert a week before. Exactly, totoo yan. Can you imagine kung ilang gaano pa kalaki? Ano yan? Exponential increase of damages and lives lost. And lives, totoo. Kung wala man lang alert. No? So, nakakatakot isipin kung ano man nangyari. So, yun nga, parang sabi rin ng kapatid ko, na parang, yung mga tao, handa sila. Alam nila yung darating. Handa sila, nag-evacuate sila. Pero, yung structures natin, hindi handa. Hindi tayo, yung mga bahay, yung mga evacuation centers nga, hindi kaya ma-withstand yung ganun kalakas na bagyo. Yes. So, yun. Tapos, yun, ang isa pang naitulong sa atin ngayon ng ICT at ng technology in general is news sharing in particular. Maraming tao ngayon ang nawawala. Totoo. No? People who have relatives in that area, up to now, are still asking about information or the the officials now located in that area. Inaano pa rin ng mga questions about buhay ba yung relatives ko, nakita ba yung relatives ko, ganyan. And people are getting answers. I saw a post, wherein photographs of letters. Did you see that? Totoo. Mga picture ng mga sulat from surviving people circulated the internet. Na buhay pa ako, pinsan, nanay, tatay, I'm still alive. And these pictures were, of course, they went viral, ganyan. So, nakita ng mga nag-aalalang relatives. Totoo yan.
Suot kami niya yun. Oo. Siya nga yun. Meron akong kaibigan talaga na first-hand experience na nakatulong talaga yung mga notes na yun. Banggitin yung pangalan niya, si Rico, yung teammate, kasama namin sa Frisbee, na hinahanap niya yung mga kamag-anak niya, the De Vera family. So, hinahanap niya mga ilang araw na until nung Monday or Tuesday. Tapos, hanggang sa hindi niya nakaya, kinailangan niyang sumugod doon sa place mismo. Tapos, may kaming kaibigan din na nakita nga yung post na yon, yung mga letters na yon, at nakita na nandun yung De Vera family na sinasabi na okay lang sila, ganun. So, yung letter na yon, simple letter lang na buhay kami. Nagbigay ng hope yon doon kay Rico na nanahimik yung kanyang kalooban na okay yung pamilya ko kahit papano, 'di ba? So yun, sobrang nakatulong talaga. Yeah, kasi the problem with what happened, ang natamaan din ng gusto, kaya nakripple ng gusto. Kasi, ICT helps, but ICT has also made people extremely reliant on it, no? So, dahil yung communication systems, wasak din. Wasak mga poste mo, wasak kuryente mo, anong gagawin mo, di ba? Natutunan nga natin from Sir Bani na ang internet ay hindi siya dumadaan lang basta-basta sa langit, sa ere. Talagang kable yan. Physical paths, no? Merong internet pero satellite at mahina yun. So, yun siguro yung ginagamit nila as a backup. Totoo. Right? But dahil sira lahat ng communication lines, ang hirap mag-coordinate ng rescue efforts in this instance compared to the Ondoy instance. Kasi diba sa Ondoy, basta may charge yung telepono mo, meron ka pang picture on the roof, ganyan, I'm still alive, ganyan. So you can send it out, no? Dito, walang kuryente, walang comms, walang signal. Hindi rin, walang daan. Walang roads. So may mga lugar pa ata talaga na hindi pa napupuntahan. And ang problema pa doon, yun nga, hindi nila mapuntahan, hindi nila alam kung may tao pa doon, 'di ba? So paano 'yan? Paano ka as a volunteer, how would you know which place to prioritize? Hindi mo alam kung saang mga lugar yung Totoo. Kasi hindi naman unlimited ang ating mga helicopter or whatever. Hindi mo alam kung saan yung may tao. So, ano yung unahin mo? Walang kuryente, wala ano. So, yun din yung nakabagabag. Nakausap ko yung hintatay ko about it. Kasi my dad used to work for a telecom company. So, kaya naman daw mag-set up ng temporary cell site or ganon. Kaya lang, the cell site would need electricity. Totoo. Alright? So, sige, na generator, ng kuryente, ganyan. Yes, pa din generator. The generator would need fuel. Pati yung mga gasolina, pati yung mga truck, hindi naman nakakadaan. Totoo. Pati yung mga gas lines, nasira din. Pati yung may nabasa ko about the stations themselves, okay pa yung ilalim where the gasoline is stored. Pero yung mga mismo, yung mga terminal ba tawag doon or whatever, yun, wala din. Hindi mo rin makukuha. So, hindi mo rin makuha yung gasolina. Diba? So, I'm thinking another need that they should pay attention to, and maybe kung meron makakontribute yung petrol, helicopter lift ng diesel para lang meron silang power. Pero nakakatuwa nga yung mga ating mga bansa na tumutulong sa Pilipinas, 'di ba? May nagpapadala ng yung pinakamalaking plane sa mundo, 'di ba? Para buhatin ata yung sa generator. So nagpadala sila noon. So i-confirm ko yung pangalan ng pinakamalaking aircraft na yun sa buong mundo. From where siya galing? Anong country yung nag-assist or internal ba ito? Hindi, mamaya i-update kita regarding that. So, yun. Tapos, nag-deploy din ng US ng mga helicopters nila. Tapos, ang Japan din nagbigay ng aid. So, maraming mga bansa talaga na tumulong sa atin. Tsaka, yung massive scale of help also could be rooted in the fact na yung mga American citizens, people in Canada, in Belgium, in Japan, they knew that this storm, they knew the effect because of the photographs, the tweets of the people. And shout out lang, no? Pero talaga malaking tulong pag nagtitweet ang mga celebrity.
Totoo. Especially international celebrities. Oo. Ang laking attention Oo. ang nakakuha niya, especially yung mga million na ang mga follower, Mga di ba? followers, tama. So, yun, isang malaking help din yun. At saka natuwa nga ako when you mentioned the Japan Yes, oo. Japan team, no, medical team, like a group of 25 people, doctors, nurses, medical officers. Yung sinabi nila, I read it in another news article na we never forget. Yes, yung tulong rin natin sa what they did for us. Yeah. Kasi tayo rin, ICT rin yun eh. Nakita natin yung mga videos ng yung mga sasakyan nung dumating yung tsunami, yung mga lumulutan na sasakyan. Tapos yung ang nakita ko rin nun, yung video talaga from yung aerial view na parang yung isang laruan na alam mo yun, para mga model ng bahay na binuhusan mo ng tubig. Parang ganun yung itsura. So, parang ako din, ano bang way para makatulong ako kahit nasa ibang bansa ako? Yeah. Siguro, dahil nga sa powerful images na yon, sa powerful videos na nagsisirculate online sa buong mundo is, yun yung nag-push din sa mga karatig bansa natin na talagang tumulong din sa Pilipinas. Yeah. Ayun. True. Yun nga. Tapos hindi lang ganun, doon nag-e-end yung efforts, no? Aside from, I'm sure, in each of their countries, I know this is happening in Canada, they're having fundraising events also locally, no? So, yeah, yung bilis ng information, I think, hindi naman would guarantee, but really lets people know, allows people to know the state of a place in such a way na hindi na to parang magiging dating sibilisasyon na ay binagyo so wala na siya. Parang ganun, di ba? Goodbye. Dahil tinamaan ka ng meteorite, wala ka na. So, you never existed. And ang bilis ng talaga ng pasok ng tulong ng mga tao. Aside from the news, no, that make people aware of what's happening. Kasi I think some of the nagbati ngayon ng ating mga telcos. Anong ginawa nila ng mga telcos natin ngayon? Yung may mga free na calls, diba? Free calls international and local. Yeah. And free text also. Parang 25 texts per day. For the next week. Libre anywhere. International, local, wherever. Kasi alam naman natin marami tayong OFW, no? Around the world. So, kahit yung Viber, di ba? So, yun, sabi dito, na pwede rin silang tumawag, allowing Filipino users to call regular numbers outside of the Philippines for free. Diba? So, yung Viber yan. Nice. Buti naman. And yeah, I think in the site itself, they are putting up social media stations. Yes, oo. No? Na pwede, for example, yung sa Globe, merong libreng charging nga. Sa Southern Leyte, Bohol, Antique, Rojasen, or Moc. At may libreng tawag din. So, yun. Kasi malaking bagay yun eh. Mag-tweet ka, okay pa po ako. At libreng internet pa. Ayun, yun nga eh. Parang internet stations na pwedeng sa Facebook. Okay pa po ako. Kasi I have a cousin also who was there, si Mia. My cousin Mia, she's a Canadian citizen, pero she chose to go to university here. Kasi gusto din itong may experience yung life niya. Pero babalik siya doon. So she's studying here, nursing. Since it happened, wala kaming contact with her. Ay, saan ba siya nag-aral doon? Sa Visayas. Yun. So, walang text, walang internet contact, walang kahit ano. So, our entire family, meron kaming sa Facebook, parang message group. Andun lahat. May nakatawag na ba? May nakatext na ba? Ting number niya, ting ano. So, family from Canada, Hong Kong, wherever, no? Lahat nag-uusap-usap doon. And then, nakahinga lang kami ng maluwag. Nung siya na mismo yung nag-message. Okay po ako. I'm okay. Our dormitory was not erect or something, ganyan. I stayed there. Kaya lang daw talaga the communications, internet, nothing. So, ngayon lang daw siya nakapag It was a big thing. Can you imagine? Grabe talaga yung thread na yun. Thank you. Lahat ng tao. Ang hirap kasi yung nanay niya nasa Canada. Oo, nakakabaliw yung ganun. Hindi mo alam kung ano na nangyari, kung buhay pa or nawawala or
'Diba? So, sobrang importante talaga itong communication nga. Tapos so sobrang nakakatulong yung ginagawa nga ng mga networks natin dito at pati yung mga Viber ganyan. So sobrang laking tulong talaga niyan. Right. Ayun. So what do you think? Let's take a break and we'll discuss more on the ICT elements, no? Yes, kung paano pa tayo makatulong online naman. Pag-uusapan natin 'yan. Okay, so ang oras ay 30 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Italakayan. Ayan, so kami nagbabalik dito sa Italakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang. Hindi ka lamang inilalapit sa bayan. Yan, Joy Salvio po. Trixie Obligasyon. Ayan, so pinag-uusapan na natin ngayon kung paano natin magagamit ang ICT sa pagtulong sa mga naapektuhan ng Yolanda, di ba? At yung whole situation, paano tayo makatulong talaga. Yan. So may tinitignan kami ngayon ni Joy. Ano yan, Joy? Nakita namin ngayon sa Facebook. Joy. Yan. So, isang example nga to kung paano nakaka-reach yung information about dun sa nangyari sa Yolanda in pushing people to really donate or help out kahit gaano kaliit pa yung effort na yan. So, walang effort is too small sa mga panahong ganito, diba? So, ito nga, isang yaya OFW ang nag-share nito tungkol sa kanyang alaga. So, pangalan ng bata is Selana. Mukha siyang from Middle East. Ayan. So, parang tinanong lang niya out of the blue yung yaya niya kung magkano daw yung 1 real niya sa Pilipinas. So sabi ng yaya niya, mga 11 or 12 pesos. Tapos nagulat siya, so natuwa siya. Tapos sabi niya, so yung mga bata, so the children can buy food in my 1 real? Sabi niya gano'n. Sabi niya, yes, they can buy food. So natuwa yung bata kasi gusto niyang i-donate ngayon yung 1 real niya dun sa mga bata na nakita niyang umiiyak sa news dahil nga dun sa Yolanda. Ayan, so tapos after nun, sabi niya, I'm so happy, Yaya, I will tell my classmate to give 1 real for you to send in the Philippines, diba? So yun, tapos meron pang isa ring ako nakitang post sa Facebook nga na mga bata from US, kasi mukha silang Caucasian. Mga bata na parang nagtitimpla sila ng juice and then they will sell it. Tapos yung mga magagather nila from that, ibibigay nila sa Yolanda victims. Yeah. Ayun, so lahat talaga na-reach, bata, matanda, kahit sino, around the world, talagang na-reach itong news na to at talagang napopush or na-encourage talaga to help out, diba? I mean, parang siguro nga, merong mga, siguro retired comms workers ngayon na nagva-volunteer yung to set up nga yung mga communication systems nandun. And I also heard na there is a call for developers on how they can help. Nakita ko yan sa TechCrunch. So, sinare din natin yan sa ating Facebook page sa Italakayan. So, sabi dito, yung Geeklist Corps of Developers, they are recruiting coders, product managers, and other tech experts from around the world to build tools that will help coordinate rescue efforts, enable crisis communication, and make sure emergency supplies and food are quickly distributed to areas in need. Quickly, diba? Keyword yan kasi nga out of desperation, meron tayong nakita sa balita rin na hindi na magandang nangyayari. Totoo. Dun sa mga tao, no? Dun sa affected areas. In one hand talaga, you cannot blame them for being desperate enough to do such things. Kung 4 na araw ka nang hindi kumakain at may pamilya kang pinapakain, mamamatay na yung anak mo kasi wala pa siyang naiinom na tubig or kumakain, diba? Hindi mo talaga alam po anong... Yun kasi ang masakit, diba? No? Wala ka ng pagkain, wala ka pang drinking water. Oo. Kaya a lot of the posts also, which help out, isang malaking rin is, nalaman natin, ano ba exactly yung kailangan dun sa place na yun. Alam natin ngayon na tubig essential. Alam mo yun, parang, may tubig naman sa lahat ng lugar, hindi naman naiinom, no? So, essential to donate, specifically donate water, clean drinking water. It's also essential to donate food, but not just any kind. We are seeing the circulation that it is not advisable to donate too much noodles or rice na hindi huluto na kailangan ng heat at kailangan ng malinis na tubig para gawin kasi nga
walang kuryente, walang drinking water doon sa area na yun. So, preferably, instant food, meaning open the wrapper, subo, ganon. Yung ulalam. Lagi kong pinupush yung ulalam. Yeah. Tsaka, canned goods na madaling buksan. Oo, yung hindi na kailangan ng can opener, diba? Yung ano lang, yung may, hinihila. may tag na lang na ganon. So, ganon. Or yun nga, yung, kung in terms of meat donations or food donations, yung yun nga, yung ulalam, yung naka-tetra pack na mga pagkain. Kasi aside from it being light, no? You can pack so much. Sobrang dami pa. Hindi na mabigat katulad ng lata. And yung naka-tetra pack na pork and beans. Totoo. Yung talagang feeling ko makakatulong also. And aside from that, great need na hindi mo maiisip, no? Pag hindi mo hindi ko siya maiisip immediately kung hindi ko siya nabasa in a post. For the women, sanitary needs for the women. Importante yun, diba? I mean, I can just imagine kung ano na kayang ginagawa nila ngayon. Exactly. For their toiletries. At hindi po ito luxury. Kailangan to, necessity siya. Hindi siya dahil maarte lang. Importante talaga siya para sa mga babae. True. Kasi you can get sick if you're not properly, if you don't have the proper hygiene equipment. Totoo. So, yun, toiletries, sabon. Tas gamot. Ayan. Siyempre, how will you keep clean kung hindi ito mga bagay nito parang normal na sa atin na nandyan lang sila Pero ito mga bagay nito ang wala ngayon sa mga kababayan natin na nasa Leyte. So, yun yung mga at least alam natin yung basic needs talaga yung wala sila. So hindi lang pagkain kasi hindi na ngayon problema yung wala na laman yung mga tindahan kasi nag-hoarding ganyan. Ang problema is wasak. Okay, wasak yung lahat ng facilities lang na alon, nasira, everything. So, toothbrush, toothpaste, mga ganyang basic stuff na ganyan. I mean, alam kong you don't need it to survive. But it helps to give, yun nga, relief. Oo din. Tsaka mali mo magkasakit din, diba? So, yun. To avoid Tapos sabi nga parang kung magdodonate kayo ng sabon, yung antibacterial rather than cosmetic na sabon kasi 'di ba? Ayun. And then I read something about water purifying tablets. So, hindi ko alam kung saan nakakuha yun, but yun din daw ang isang malaking need. Or siguro din pwedeng mag-donate ng may mga producers tayo 'di ba nung nagfa-fertilize ng mga tubig. Kami fertilize. Sorry, nagfa-filter ng mga tubig. Sa bahay namin ganoon, hindi kami bibili ng mineral water. Devices. Devices. So siguro 'yon kahit mga 10, 'di ba? Ganyan. So sobrang makakatulong na 'yon, yes, pag-purify ng water. Meron pa tayong nakita, no. In your opinion, Joy, mas maganda ba yung you are able to donate solid goods tapos ipapadala doon or yung money? Siguro kung money, make sure na yung padadalan mo, siguro yung mga karatig lungsod na meron silang mabibilan doon ng mga goods talaga. Pero ako, personally, mas gusto ko magbigay ng goods talaga. Kasi we have, meron naman tayong mga tumutulong din, for example, LBC, tapos marami pang iba mga career na willing na magdala ng mga goods natin doon. So, for me, ako personally, mas gusto kong nagdo-donate na ako na lang rin bibili. Kasi nga, wala rin namang mabibilan doon. Exactly. Feeling ko lang na hirap din silang makakuha ng stock, supplies in the area. So, dito rin lang kukunin. Therefore, yun na lang. And also, an unfortunate thing din naman, because of social media and stuff like that, it's so easy to spread false information. At mahirap ngayon, especially in this situation, kasi actual information from the area itself scarce nga. Totoo. At i-treat talaga yan as nangyari because pag nanggaling talagang information na yan dun sa mga nanggaling dun sa area na yon, syempre maniniwala agad yung mga tao dito, diba? Yun. So, yun nga, dahil nga hindi nila manegate kasi wala silang way to communicate at the moment dun sa mga areas na yun. Pag meron lang na, sabihin ko bang masamang loob, na gusto mag-take advantage ng situation, magpo-post. Nabasa ko kasi parang merong nag-post ng ABS-CBN daw na donation bank account na send your donations here. And then, suddenly,
an advisory from ABS-CBN itself Hindi. on their website. Ano yun? Fraud yun. Hindi sila. Oo. Can you imagine if someone, let's say, donated, a lot of people saw that, pwede mo donate, gano'ng kadali ngayon mag-credit card, mag-ano sa internet, per transact, 1,000 per person, or whatever. Exactly. Bago pa lumabas yung advisory. Gano'ng kalaki yung kinuha ng taong yun dun sa mga dapat matulungan? Kumbaga, ilang buhay sana yun. Diba? Yeah, naman, dapat hindi tayo madala ng emosyon, pero talaga nakaka-frustrate. Pero wag namang i-take advantage yung mga pagkakataong ganito, 'di ba? Magtulungan tayo, magkakababayan tayo, 'di ba? Yeah. Yan. So, ayun po. Nakalungkot naman yung naghang kami kasi. Sorry. Naghang talaga ako dun sa part, sa bit na yun. But yeah, aside from that naman, marami rin naman talagang tayo natutulungan. So, we are getting information about efforts from around the campus. Totoo. So, what are the efforts naman, Joy? Ano bang meron sa Diliman mismo? Yan, sige, hanapin muna natin yan. Pero currently, ako, at the top of my head, alam ko na meron sa Vinsons. Tapos meron din sa CHK. Tapos alam ko ang mga colleges na may mga certain colleges din sa UP ngayon na nag-organize din sila ng pagpapack ng relief goods and pagdadala nga doon. Yes, even UP-ITDC, you can drop off relief goods also there, sa second term. Meron kaming area doon with the donation boxes. And yun lang, ilaglag nyo lang doon. And our people will be in charge of repacking and sending them out as well. Totoo. Yun. So, ano ba yung meron sa Diliman mismo? Sa Diliman, sige, hanapin ko muna. Pero ang alam ko, meron din sa, basta yun, ang alam ko talaga sa CHK. Ito, ayan. So, cash donation sa UP Foundation, pwede kayong maglagay dyan. Ito yung mga bank account. So, Union Bank of the Philippines. Sabihin ko yung bank account ba? Check nyo na lang aming website. So, italakayan.upitdc.edu.ph. At meron nga yung sa UP Office of the Student Regent. OSR. So, meron dito yung family pack nga. So, you could, pwede nyong i-avail yun. So, pwede kayong magbayad ng 500 and that, na yun, isang family pack na yun. So, ano naman ng family pack na yan? So, merong rice, yun nga, canned goods, sana may can opener din, water, powdered beverage, instant noodles, merienda, toiletries, medical supplies, garments. So, yung instant noodles, sana, meron, kung meron sa mga area, yun rin iniisip ko kung may makatulong sa within the area na yung papainitan ng tubig. Kung meron naman yun, so walang problema dyan. So, yun. Maganda pala mag-donate ngayon, nananawagan kami. Yung mga thermos ba yun? Aside from the thermos, yung, alam mo yung butane na yung gas range. Totoo. Yung mga pang mountaineering. Yung mga kasing laki lang ng laptop bag. Pwede nyo pong i-donate. Kung may mga kumpanya diba? na nagbebenta ng ganun, please, sige, kung pwede lang po, makadonate. I-prioritize na rin sana yun. Pwede bumili ng mga ganun kung willing kayo mag-donate ng ganun. So, makakatulong siya. Yun. Sige, so break muna tayo. And for our last na quarter ng episode ay pag-uusapan na natin kung paano tayo makatulong online. 'Di ba sa nangyaring ito sa Yolanda. So, ang oras ay 45 minuto makalipas ang araw na ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBBO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Italakayan. Kami po ay nagbabalik sa Italakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang. Kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Yan, Joy Salvio po. And Trixie. Yan ang episode natin ngayon. Pinag-uusapan natin kung paano ba tayo makakatulong sa mga kababayan nating nasalanta ng Yolanda. Ayan, so tulad na sinabi natin, bago tayo mag-break, pag-uusapan natin ngayon kung ano ba yung ways na makakatulong tayo online. Tapos, ano pa yung mga ibang ways na yun? Ayun, so, I see here, on Twitter, merong nag-post ng proper use of hashtags. Yeah, oo. No, so, they are using, three particular hashtags on Twitter right now para, mas maging organized yung, pag-coordinate nga
Oo. ng mga efforts natin in terms of helping and locating people who are victims of this this event. One hashtag, ano ba to? Tracing PH. Tracing PH. TRACING-PH. Tracing. So, ano bang ginagawa ng Tracing PH? Ayan, para yung saan Tracing ba yun? PH is, sa Philippine National Red Cross. So, ang Philippine Red Cross ay nag-deploy ng assessment and rescue teams to the areas affected by the recent typhoon, yung Yolanda nga, to evaluate the damage and to support rescue efforts. So, welfare desks and tracing services are established in the affected areas. So, the form, ito yung Tracing PH nga, it will allow the families without news of their loved ones in affected areas to contact the PRC Social Services Department. So, pag ginamit niyo yung hashtag Tracing PH, so pwede nyo ilagay din yung pangalan ng kamag-anak nyo and tell them that you're looking for yung specific na kamag-anak nyo na yun, age siguro, ayan. So, they could probably give you a news kung may balita man sila sa mga kamag-anak ninyo. Ganun din sa Rescue PH. Ganun na kadali, no? Hindi ka na kailangan maghintay ng naka-hold ka online kasi ang daming tumatawag. For sure, kung wala to, lahat ng tao tatawag via phone. Hindi naman marami ang sasagot sa'yo, no? So, with this system, you just put the hashtag in your tweet, the name, and siguro a bit more detail on who you're looking for. Alam nila agad. Kuha na nila agad yung message. And they can also easily reply if they find anything, if they find any information regarding your concern. Oo, totoo. Nagamit ko na nga to kasi yung house help namin, yung kasambahay nga namin is hinahanap pa rin niya hanggang ngayon yung mga kamag-anak na nasa Giwan. So wala pa rin siyang news up to now. So ang ginawa ko, tinulungan ko siya through using this. So sa Twitter, so nilist ko yung names and ginamit ko nga tong hashtag Tracing PH tsaka Rescue PH. So, ano yung Rescue PH? Same lang rin ata siya sa, I'm not sure if sa Rappler siya. Sa Rappler ata siya ang Rescue PH. Ang tracing ay sa Philippine National Red Cross. Okay, so kung merong corrections, please send us a message on Facebook or Twitter. And then parang media coverage yata itong isa pang hashtag na ito is Yolanda PH, no? So, kung ano yung reports, videos online, put the hashtag para lang makita mo or makaalam ka pa na mas maraming information about it. So, there's also something called the Person Finder. Yes, oo. Ang Google nga ang may gawa nito. So, gumawa sila ng parang database or parang crowdsourced din siya. Kung saan, kung meron kayong nahanap na information about certain person sa Giwan or sa mga affected areas na pwede mong ilagay doon. And also, kapag ikaw ay may hinahanap ka naman na kamag-anak, pwede mo rin gamitin ang Google Person Finder na to. So, Google Person Finder, it is an initiative of Google. So, this list allows relatives and friends to lagay mo yung names of people they are looking for or post information about themselves. Or for example, ikaw, kung nag-access ka sa internet, nasa Leyte ka, pwede mo ilagay doon na Control F mo yung pangalan mo kung hinahanap ka. Oo, diba? So, if you are looking for somebody, so meron dalawang ditong pwede kayong i-click. So, if you're looking for somebody, so i-click niyo yung I am looking for someone. So, input the name and detail. So, na-try ko na to. Ginamit ko to kahapon nga. Pero wala pa rin sa akin. So, hopefully, kung sino man sa inyo, taga-Giwan, baka lang may kilala kayong Abuder. So, nananawagan na rin ako. Apelido nila is Abuder. So, kung meron kayo, so, i-message nyo na lang rin sa information. Yeah. Ayan. So, dun sa, kung may hinahanap kayo, so, I'm looking for someone. Type nyo lang yung pangalan doon. Okay, so, kunyari, ako, Abuder. Ayan, so pag sinearch mo, ayan, so lalabas kung meron ng record or wala. I see. And then there's another link, I have information about someone. Yes, so kung meron kayo information, ayan, so try natin yan. May lalabas din na page. May lalabas din na page. So where you can, so may instructions lang na,
paano nyo mahanap? Yeah. Ano to people have been using Google ever since Ondoy, no? I remember what we did dun sa organization namin kasi nga maraming mga tao na hindi namin nakakontak kasi either walang kuryente or nasira na lahat ng electronics nila because of the flood. What we made was also internal lang, just for the members of the organization. Yun din, parang Excel sheet with the name and the status. Yes. Yun. So, kuwari, ako tapos everybody was encouraged to fill out the sheet. It was sent via email. So, ako, si Trixie, asan ako? Okay ba? Sa bahay? May kailangan ka ba? Do you need supplies? Ganyan. May ganun. Wala naman, ganyan. So, yun yun. Pero kung kailangan mo, syempre, lagay mo. And then, meron pang isa doon na isang pangalan niya. And then, nag-fill out, hindi siya. Nakalagay, nakita ko si Gento parang nasa mall, so buhay pa siya. Okay, oo. Parang ganun. So, it doesn't even have to be the person missing to fill out the form. No? It could be someone who just saw him or had contact with him or her. So. Ayan. Tapos yun nga yung Google Person Finder, meron din siyang mobile version. So, you can also search with SMS by texting. Ito-text niyo po ang number na kung sa Globe, 266-2999 kung kayo ay Globe subscriber. Kung kayo ay Smart subscriber naman, 466-4999. Kung saan naman, 220-20999. 999 or 16508 003977. I-post na lang natin to sa ating Facebook page. Ayan, so with the message, search, tapos yung pangalan. Space name nung hinahanap ninyo. Ayan. Better siguro kung last name na yung tira. Hindi, delikado kung last name. Baka madami. Unless napaka-unique. Oo. Ito yung Aboder, sabi nung house help namin na lahat ng Aboder, kamag-anak nila yon doon sa Giwan. So, kahit isa lang na magkabalita about it, Aboders, mabuting na yun. Balita na yun. Ayun. And so, ano pa ang avenues kung saan pwede silang makatulong? Ay, muna yun, sa Person Finder, meron ding survivors list. Okay. Ang sunstar.com. So, meron silang list ng survivors. Ayan. So, punta lang kayo sa hopefully Sunstar. ay humahaba ng humahaba. Tumatagal. So, kung nakita nyo po na wala pa doon, for example, wag naman, at wala pa rin kayong balita, wag mawala ng pag-asa. May hope pa yan. Refresh mga friends. Tapos, meron din tayong official list of casualties nga sa NDRRMC. Ayun. Okay. Pag mo na i-refresh yun. Joke lang yun. But yan, hindi ngayon panahon mag-joke. Pero, sana wala doon ang mga kaanak natin. Yes. Kaanak niyo po. Ayan. Yan. So, ito may panawagan rin po for volunteers, diba? So, if you are currently in the areas affected by Typhoon Yolanda or planning to go to these areas, email project.agos@rappler.com to request for a list of missing persons for a specific area, diba? So, kung nandun ka na rin lang, diba? Pwede kang makatulong na. So, please specify the organization you represent where you plan to post the list. Ayan. So, kung andun kayo sa specific area, for example, kung sa Giwan man, so meron kayong list doon ng pwede nyo i-post dun yung list ng missing person. So, we suggest putting the list up in public areas within the affected communities. Kunyari sa churches, municipal halls. Pero naisip ko, sana nakatayo pa sila. Mga churches, municipal halls. So, people in those areas will know that may mga naghahanap sa kanila. Diba? So, although, sabi ng Rappler na they cannot guarantee the accuracy of the information in these pages, pero sobrang malaking tulong na nito. Yes. Ayun. Okay, so meron pa nga mga avenues kung kayo ay nasa bahay lamang at hindi nasa office for example or nasa bahay. Ayan, or break nyo sa office, 'di ba? So may mga ways kung paano nga kayo makakatulong, 'di ba? Online. So, ito, number 1, log on kayo sa Twitter or sa Facebook. So, sa Twitter, check out niyo yung Tracing PH, yung sinasabi natin kanina. And then, kung meron kayo nakitang missing person request or information, check nyo kung nasa Google Person Finder na siya. Siyempre, di ba, tumulong din tayo tumulong din tayo sa pagsagot sa mga tao na nagtatanong. So, this database, open naman siya sa lahat. Ayun. So, tweet the person asking for help to fill out the form, yung nasa Google. Kung hindi niya alam. Kung hindi pa, alam yung about dun sa Google Person Finder. Ayan. So,
So, or fill out the form yourself. Kung, for example, matanda na hindi marunong. Yan. So, Red Cross Philippines has similar form but information is mostly one way. Ayun. So, yun naman pa rin yung gawin. Mag-match-match kayo ng mga hinahanap sa Tracing PH saka sa Google Person Finder. Yun. And then, there are also, meron tayong mga innovative students, no? Coming up with things. Kasi nga, isang malaking problema din talaga dun when it comes to comms is kuryente, no? So, tama ba to? Sa UP Physics Association ba sila? They have what they call the Project Lightline. It says, your old, broken cell phone chargers, and their cord and jack, plus some UP Physics magic, will result in a portable cell phone charger for people with no electricity. No, so save the earth, save its people, recycle your gadgets, and help save lives. So for donations, please proceed to VISSER F105, National Institute of Physics, UP Diliman, and they will start making they have started making prototypes yesterday. So if you want to help out or have insights or needed insights, contact Mr. Guy, Mr. Guy at 0942-559-2595. So yung mga pinaglumaan nating chargers, ganyan, dahil yung mga mga dating Nokia, 'di ba? Makakatulong. So in light of the recent calamity brought about by the typhoon Haiyan Yolanda locally, the National Institute of Physics will be creating portable cell phone chargers to be given to the victims of the said disaster. You can help by donating your unused, broken down cell phone chargers to NIP F105. Yan. So, sa NIP F105. So, yung mga lumang charger. National Institute of Physics. Sa bahay, yung mga sirana. So, pwede nating i-donate yan. Actually, I'm sure meron din tayong mga listeners na nag-upgrade na to smartphones, pero gumagana pa rin yung mga charger. Dati nilang telepono. Yung mga telepono tama. Siyempre, nabahan na, bigyan nyo na rin. Tama. Makakatulong yun. Malaking tulong din yun sa ating mga kababayan. Okay, so ano pala tayo? Bill out na tayo. Sumabay tayo ng konti. Dahil yan nga, kaya natin ibigay ang mga information para makatulong tayo. So, Joy. Okay, so narito na naman tayo sa isang episode ng Talakayan at Balitaan. Dito sa Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Be safe today. Tulong po tayo. Yeah, have a good afternoon. Okay, bye. Bye.